We also gave voice to individuals unjustly included in the narco list, helping them reclaim their dignity and seek redress. Let me be clear. These are not mere allegations. Our findings are anchored on official documents, sworn testimonies, financial records, land registries, corporate filings, and in some cases, direct admissions. The record is clear and damning. The duty now falls upon us to ensure that these findings lead to real consequences. We must develop these findings into laws and policies that will dismantle criminal syndicates, hold public officials accountable, reform our law enforcement institutions, and restore faith in justice and the rule of law. Mula sa mga drug lords sa pangunguna ni Michael Yang, na ni minsan ay hindi humarap sa pandinig, salamat sa kanya mga Pilipinong abogado, hanggang sa pagkalat ng mga iligal na droga na bumibiktima ng mga Pilipino na walang awang pinatay upang pagkakitaan at sa paglaganap ng Philippine state-sponsored Chinese pogos na nagsilbing taguan ng mga kriminal at mga salaping kinita sa iligal na droga na pinambili ng mga lupa, pinangsuhol sa mga politiko, ginamit sa eleksyon noon at ngayon, at pambayad sa mga traidor na politiko at kawani ng gobyerno kapalit ng kanilang tulong at pakikipagsabwatan upang mabigyan ng huwad o pekeng pagkakakilanlan ang mga dayuhang kriminal. Nakakagulat malaman na ang lahat ng ito ay coordinated o magkakaugnay na para bang may isang taga-kumpas at ang lahat ay sumusunod. Nakakapanindig balahibo ang mga natuklasan ng Quadcom. Masalimuot, subalit nahimay natin at napagtagpi-tagpi ang lahat. Balikan ninyo ang mga pangalan ng mga personalidad na binanggit at nasangkot sa lahat ng usapin. Hindi sila mga ordinaryong Pilipino o ordinaryong politiko, nakakagimbal at nakakatakot. Sila ang magkakasabwat sa natuklasan ng Quadcom. At ang tanong ngayon sa ating mga sarili, ano na Juan de la Cruz? Saan katatayo? Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of my co-chairs, I welcome you to the 15th Quadcom hearing. To my colleagues, resource persons present in this hall today, and to the viewers on our live stream. Matanong ko nga po kayo, tapos na nga po ba ang Pogo? O ito ay nagtatago lamang sa ibang anyo at pangalan? Nakalipas ang ilang buwan mula ng unang public hearing ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga noong August 16, 2024. Noong September 5, 2024 naman, inutos ng Pangulo ang agad-agad na pagbabawal ng Pogo sa bansa sa pamamagitan ng Executive Order No. 74. Sa ngayon, sinampahan na ng mga kasong money laundering at qualified human trafficking ang mga pangunahing personalidad sa Pogo, tulad nila Guo Waping na dating mayor ng Bamban Tarlac, si Catherine Cassandra Ong at Atty. Harry Roque at marami pang iba. Sa ating pagdinig ngayong umaga, muling inimbitahan ng Quadcom ang Anti-Money Laundering Council, ang Department of Justice, ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT, at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, upang bigyan tayo ng mga updates ukol sa mga kasong isinampa na laban sa mga personalidad ng Pogo. Ayon sa PAOC, tuloy-tuloy at lagana pa rin ang operasyon ng Pogo. At higit sa 10,000 mga Pogo workers ang nananatiling at large dito sa ating bansa. Sa ating nakaraang mga hearing, na ipakita ng PAOC ang kanilang pagiging proactive sa mga law enforcement operations laban sa mga illegal ng Anti-Offshore Gaming Operation Act. Layunin ng panukalang batas na magtakda
ng ilang matitibay at di matitinag na probisyon laban sa muling pagsulpot ng mga pogo sa bansa. Sa ilalim ng House Bill number 10987, ipapawalang bisa ang dalawang batas na may kaugnayan sa offshore gaming. Ang Executive Order number 13 na ipinalabas ng panahon ni dating Pangulong Duterte at ang Republic Act number 11590 o ang batas na nagtatakda ng buwis para sa mga pogo. Upang maiwasan ang pagbabalik ng offshore gaming operation sa anumang anyo, dapat nating ipatubad ang mahigpit na polisiya laban sa mga pogo sa anumang anyo nito. Kabilang dito ang pagsasara ng mga butas sa batas, pagpapatibay ng mga kontrol sa imigrasyon at sa mga entry at exit points sa bansa, at mas matatag na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, bangko at intelligence units. Bagamat nakasuhan na ang mga ilang personalidad na nasa likod ng human trafficking, money laundering at iba pang mga krimen kaugnay ng mga operasyon ng pogo, ang mga banyagang sangkot na maituturing na masterminds dito, gaya nila Wang Xiyang, Duaren Wu at Michael Yang ay hindi pa nahahanap ng mga otoridad. Para hindi na muling makaporma ang pogo sa anumang anyo sa ating bansa, nararapat na ating siguraduhin na hindi sila makakapagtago sa likod ng pekeng negosyo. May tiwala ako sa ating mga kapulisan at iba pang law enforcement agencies na hindi sila bibitaw sa kanilang tungkulin. Chief Nicolas Torre, malaki po ang inyong responsibilidad laban dito sa Pogo. 10,000 po ang mga Pogo operators na nagkalat pa po sa ating bansa. Sa inyong tapang at kisig, alam po namin na itong pong 10,000 ito ay mahuhuli natin. Ganoon din po kay General Gilbert Cruz at ang ating pang ibang mga ahensya. Inaasahan po namin ang inyong masusi at malawakang pagpapairal ng ating pong sinumpang tungkulin. Sa mga small pogo operators, ito yung mga tinatawag natin ngayon ng mga backyard. Backyard na lang ginagawa po nila pero patuloy po sila nag-ooperate. Na nagtatago ngayon, umanda kayo. Sa masangkot sa human trafficking, money laundering, scam, torture, kidnapping, at iba pang mga kababuyan na nagtatago sa ibang bansa, may araw din kayo. Hahabulin kayo ng batas at hindi ito titigil hanggang makulong kayong lahat. Walang pakialam ang batas kung opisyal ka noon o may koneksyon ka ngayon. Mananagot ka pa rin sa mga kalupitan na hinayaan mong gawin sa kapwa mo kababayan. Panalo ka man noon sa Pogo, ngayon, tapos na ang laro. Ngayon, hustisya naman ang mananalo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Dan Fernandez. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, ably represented by the Vice Chair, Congressman Zia Jong. You are now recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Before I read the prepared remarks, opening remarks of Chairman Abante, Mr. Chair, I'd just like to inform the public and especially my constituents that should I quote a biblical passage throughout the speech, it does not necessarily express my own political religious views. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ephesians chapter 5, verse 11. Mr. Chair, esteemed colleagues, our courageous and principled resource persons, and fellow servants of the people. This is the final hearing of the Quad Committee. But let no one say that this is the end. No. This is just the beginning of justice, the beginning of reform, the beginning of national repentance. Today we stand at the edge of a long and winding road, scarred by injustice, darkened by silence, but now illuminated by the truth that we laid bare.